Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay nagpapaabot na wala hanggang pagpupuri ko. Pasalamat sa paglagis sa bawat yung aming panambahan sa gabing ito at lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, of God, through the leading prayer of our beloved Honorable Evangelist, Pastor Wellness Tadal Maritime, Prophet of God, muli pahintulot ang ibang lingkod na isalita ito aking may payag na may pag-ibig at kasamang kapangyarihan. Patawarin mo kaming lahat, O Diyos, na ito maging kabusugan ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Alisin ang mga hadlang sa aming kalagitnaan. O God, demons of destruction, opposing spirit, child available, the powers of darkness, I command you should be bruised in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the mighty God, and the creator of the universe. And I give the full honor and respect to the man of God, our beloved Honorable Evangelist, Pastor Wellness Tadal Almeida, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children-in-laws, grandchildren, great-grandchildren. And we remember and treasure the blessed memory and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lena Almeida. And a pleasant evening to everyone sa lahat ng ating mga beloved brethren, lahat ng mga tabi ng ating banal na gawain sa mga sandaling ito. Dito po sa dako ng UAE. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos mga inimal. At atin na pong buksan ang ating mga banal na kasulatan. Let us open our Bible from the book of St. Mark, chapter 12, verse 29 to 31. Amen. The Gospel of St. Mark, chapter 12, verse 29 until verse 31. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanata po ay 12, talata ay 29 hanggang 31. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamalapang Panginoon Jesus sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Love to God and your neighbor. Amen. Ito yung unang utos ng ating pinakamalapang Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang Diyos ay iisa. The Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength. Amen. This is the first commandment. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ito yung dakilang utos ng ating pinakamalapang Panginoon na walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. At sinasabi naman ng kasulatan, love is the fulfilling of the law. Amen. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Palapakan natin ang ating pinakamalapang Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lakas. Amen.
At ang pangalawa, ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Hallelujah. Ang tanong, paano maibig ang Diyos na hindi naman natin nakikita? Amen? Hindi nakikita ang Diyos, mga minamahal. Paano natin maiibig ang Diyos? Amen. At paano din natin maibig ang ating kapwa? Amen. Ating neighbor, mga minamahal. Hallelujah. Dahil, mga minamahal, kinakailangan yung pag-ibig may gawa with action. Amen? Dahil kung sinasabi natin, iniibig natin ang ating pinakamalapay, no? Pero yung ating kapwa, hindi nating iniibig, hindi nating minamahal. Amen. Walang useless, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi po dito sa 1 John chapter 3, verse 16 to 18. In the book of 1 John chapter 3, verse 16 up to 18. English and Tagalog. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth this brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Tagalog. Dito nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kaniyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kaniya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ng dila man, kundi ng gawa at ang katotohanan. Amen. Let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Sabi dito, may mahal, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Ang ating pinakamalapay ng Diyos. Ito yung pinaka-illustration natin. Amen? At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen. Nararapat daw natin ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Imagine, grabe taas yung hinihingi na pag-ibig ng ating pinakamalapay noon. Imagine yung buhay mo, ibibigay mo para sa kapatid. Amen? Hallelujah. Ganun kahalaga ang pag-ibig, mga minamahal. At ito, ang iniwan sa atin, legacy. Isa sa legacy ng ating beloved pastor. Amen? Iniwan ang marangyang buhay, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay, inoffer ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng marami. Amen. He fasted, amen, 40 days
96 days without food and water. Amen. Between life and death. Hallelujah. At tayo ngayon ang naging bunga. Amen. At tayo ngayon ang nagtatamasa ng mga pagpapala dahil sa iniwan na aral ng ating mga magulang sa ating pinakamalapay na Jesus, ating beloved Mama Der, ating minamahal, ating ginagalang evangelista, Wellness Estrada Almeda. Amen. Ibinigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Kaya tayo ay nagpapasalamat na meron tayong pastor, propita, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na sila ang naging ihimplo ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Perfect example. Amen. Hindi lang sa salita. Nakita natin yan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, tatapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Amen. Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Amen? Saan yung pag-ibig ng malapay noon? Hallelujah. Nakikita mo yung kapatid mo, kapatid sa malapay noon, na sinasabi ng banal na kasulatan, iibigin mo yung kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Paano ba natin iniibig yung sarili natin? Amen? Hallelujah. Iniingatan natin yung sarili natin. Minamahal natin yung sarili natin. Ginagawa ang lahat dahil iniibig natin yung sarili natin. Ganon din daw sa ating kapwa. Kung paano natin iniibig yung sarili natin, ay ganon din sa ating kapwa. Amen. Nakikita mo yung kapatid mo, mga minamahal, na nangangailangan. Amen. Hallelujah. Tapos, hindi natin matulungan. Sabi ng banal na kasulatan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya, sinasabi po rito, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah. So, yung pag-ibig na may gawa, amen, hindi lamang sa salita, amen, dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. Amen. Hallelujah. Yung kapatid natin nakikita natin, mga minamahal, na dapat tulungan. Amen. Pero hindi natin magawa. Paano manandahan yung pag-ibig sa atin? Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo po ay tinuturuan ng ating pinakamalapay noon, mga minamahal. Amen. At ito po ay isa po sa legacy ng ating beloved parents in the Lord. Totoong pag-ibig, mga minamahal. Amen? Dito po sa banal na kasulatan sa Book of St. John chapter 21, verse 15 and 17. Amen. The Gospel of St. John chapter 21, verses 15 until verse 17. So when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me?
He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Verse 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grave because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 21, talata ay 15 hanggang 17. Kaya't nang mga kapag pawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kaniya'y sinabing makikatlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, pakainin mo ang mga tupa. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ano yung mga tupa, mga minamahal? Ano yung kordero? Amen. Mga kordero, mga tupa. Tayo yun na naglilingkod sa malapay noon. Amen. Sumusunod sa kalooban ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nalumbay si Apostol Pedro. No, sa pangatlong sinabi ng malapay noon ng pangatlong beses, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Amen? 3 beses, mga minamahal. Amen? Sabi ng malapay noon, pakanin mo ang aking mga kordero. Amen? Sabi ng pangalawa, mga minamahal, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi sa kanya, Oo, Panginoon. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, mga minamahal, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro, sapagkat sa kanya ay sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Huwag pababayaan. Amen. Huwag pababayaan ang mga tupa. Aalagaan. Amen. Hallelujah. Yan po ang nasa Biblia. At yan po ang ginawa ng ating beloved parents in the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Nakita natin yan, mga minamahal. Amen. Ang ginawa ng ating beloved parents in the Lord. Kita niyo, sa Manila, pagkatapos ng gawain, kakauwi sila mga umaga na, madaling araw. Dahil yung mga patiran nagpipila. Pipila, marami mga katanungan, counseling. Lahat yan, iniisa-isa ng ating beloved parents in the Lord. Hanggang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Mga minamahal, nakikita yan namin. Pagka kami ay nasa tent, siyempre, hanggat hindi sila umuwi, hindi rin kami umuwi.
nandyan sa kanila, mga minamahal. Kaya kitang-kita namin, mga minamahal. Pumipila yung mga kapatiran. Hindi sila umuwi hanggang hindi natatapos yung kapatiran na gustong makipag-usap sa kanila. Amen. Hallelujah. Ganon, inaalagaan. Hallelujah. Iniingatan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Hallelujah. Yan, mga minamahal, ang totoong pag-ibig sa ating pinakamalapay noon. Hindi man natin nakikita ang ating mabait na Diyos. Amen? Pero kung ginagawa mo sa iyong kapatid, amen? Nakikita ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, mga minamahal, yan ang nagpapatunay na ikaw ay umiibig nga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi ng Ephesians chapter 6, verse 6. Praise the Lord. The epistle of Paul to the Ephesians chapter 6, verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Dito po sa wikang Tagalog, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus, gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. Kasi mga minamahal, kung sa tao tayo ay gumagawa, amen? Sa tao, na pinagpapakitaan natin ng mabuti, natural, natutuwa. Amen. Pero, kung hindi galing sa puso, ang tao natutuwa, pero ang malapay noon, ano kayang naramdaman ng ating pinakamalapay noon? Amen? At alam natin na lahat ng ating ginagawa, ito ay nakikita ng ating pinakamalapay na Jesus. Yung isip natin, yung puso natin, yung ginagawa natin, mga minamahal, ano man ang ating ginagawa, hallelujah, sa paglilingkod natin sa ating pinakamalapay na Jesus, lahat po yan ay nakikita ng ating malapay noon. Lahat po yan ay recorded ng ating pinakamalapay noon. Kung ano ang ating itinanim, kung ano ang ating inihasik, ay siya rin ang ating aanihin. Kaya pag ikaw ay gumawa sa malapay noon, hindi tayo lugi. Amen? Hallelujah. Time will come, tayo rin ang mag-harvest. Tayo rin ang mag-aani. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang malapay ay hindi nagtatangi ng tao. Amen? Hindi nagtatangi ang malapay ng tao. Yung dapat tulungan, gawin natin, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Book of Acts chapter 10 verse 34. The Acts of the Apostle, chapter 10, verse 34. And Jesus says, Then Peter opened his mouth and said, Oh, a truth I perceive that God is no respecter of persons. Ito po sa aklat ng mga gawa, kabanata po ay 10, talata ay 34. At binuka ni Pedro ang kaniyang bibig at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. God is no respecter of persons. Amen. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Walang mayaman, walang mahirap.
Amen. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng ating pinakamalapay noon. So, dapat ganon yung ating pag-treat sa ating kapwa. Amen? Hindi yung, ito siya, okay to sa akin. Ito siya, hindi ito okay sa akin. Paano sa mahal na Panginoon? Amen? Hallelujah. Kung anong ginagawa natin sa isa, dapat pare-parehas. Yun yung tama, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Hindi, katulad ang sinabi ng banal na kasulatan, hindi pakitang tao na paglilingkod sa malapay noon. Dahil sa tao, kung sa tao tayo naglilingkod, gumagawa ng mabuti para sa tao, ang tao ay natutuwa. Amen. Hallelujah. Pero sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang Diyos kasi ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen. Hindi ang tao. Pag ang mahal na Panginoon nagbigay ng pagpapala, ay talagang satisfied ka, mga minamahal. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Kaya, lahat po tayo dapat ay pantay-pantay. Dahil ang malapay na hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Amen? Kaya, pagdating ng araw, dahil lahat naman tayo ay haharap sa hukuman, anong sinasabi ng Matthew chapter 25, verse 44 to 45? Hallelujah, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 25, verse 44 and 25 and 45. Then they also answered him, saying, Lord, when saw thee a hungered or a thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. Sa Tagalog po, kung magkagayoy sila na may nagsisagot na nagsipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magagay sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi niyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. Hallelujah. Yung maliliit, yun yung mga abang tao. Mga walang-wala. Amen. Inasa bilangguan, mga taong nagugutom, na kailangan ng tulong. Pag hindi daw natin ginawa, amen, hindi natin ginawa sa mahal na Panginoon. Amen. Paano yan? Kung sasagutin ka ng mahal na Panginoon na ganun, dahil hindi mo ginawa sa akin yun. Amen? Kaya, habang tayo ay nandito, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tinuturuan ang ating pinakamahal na Panginoon upang tayo po ay hindi makalimot. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang mga minamahal, tingnan nyo, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung tutuusin, yung mga preso nasa bilangguan, wala naman tayong, kumbaga, kung isipin mo mga minamahal, napaka-delikado pa nga eh. Dahil hindi natin alam yung mga nasa bilangguan, baka kung ano maisip nila, minamahal, at yung mga preachers nandoon, dahil pag nandoon ka, mga minamahal, kung anong gawin nila, wala kang ligtas. Yung mga gwardiya doon, mga pulis, wala silang magagawa dahil napakarami. Pero anong ginagawa ng mga preachers nandoon, nangangaral? Amen? At nagdadala ng mga maitulong sa kanila, mga pangailangan. Kaya natural,
dahil sila ay natutulungan, tuwang-tuwa yung mga bilanggo, mga minamahal. At paglabas nila sa bilangguan, mga minamahal, dahil nakita nila yung magandang halimbawa. Amen. Paglabas ang bilangguan, ang unang hahanapin nila ang gawain ng Jesus Miracle Crusade upang sasamba sa ating mahal na Panginoon, magpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. Nakita yung ating ilaw. Nakita yung pagiging implo natin. Na talagang ito mga taong ito, totoo ang kalang paglilingkod. Totoo sila, mga minamahal, hindi pakitang tao. Amen. Nakikita nila, kaya paglabas nila sa bilangguan, hallelujah, naglilingkod sa ating pinakamalapay hanggang sa mga oras na ito. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, last verse na po natin, mga minamahal, Book of Galatians, chapter 6, verse 10. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Galatians, chapter 6, verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Dito po sa wikang Tagalog. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsisagawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Samantala tayong may pagkakataon, habang may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti. Lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sino yon? Mga kasambahay sa pananampalataya. Household of faith. Tayo yun. Tayo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Kaya nga, mga minamahal, dahil nakita namin sa ating beloved parents in the Lord, hallelujah, yung kanilang pag-ibig sa atin, sa kapwa, hallelujah. Nakita namin ang pagiging ihemplo. Kita natin yung kanilang totoong pag-ibig, mga minamahal. Hindi namin makakalimutan yan, mga minamahal. Hindi natin pwede kalimutan yan, mga minamahal. Pag-ibig na galing sa ating pinakamalapay noon. Kung tunay na umiibig tayo sa ating pinakamalapay noon, ibigin natin yung ating kapwa, mga minamahal. Lalong-lalo na sa ating kasambahay sa panampalataya. Tayo yun, mga minamahal, mga kapatiran, hallelujah, mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Habang may pagkakataon, tayo ay gumawa ng mabuti, mga minamahal. Habang hindi pa dumarating ang ating pinakamamahal na Panginoon, may pagkakataon pa, mga minamahal, gawin natin ang nararapat. Lalong-lalo na, mga minamahal, hallelujah, sa kasambahay natin, sa panampalataya. Tayo yon, ating mga kapatiran. Huwag natin pababayaan. Hallelujah, ibigin natin ang ating kapwa manampalataya. Hallelujah! Hallelujah! Huwag natin pabayaan, mga minamahal. Yan ang turo ng ating mga magulang sa ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah! 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 Awitan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Dahil sa iwan
kasalanan kalilimutan. At kung gaano magkalayo ang kanluran sa silangan, kanyang kakakita ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya sadyang makapangyarihan ang naguliw sa akin upang siya'y paglingkuran. Pag-ibig niya sadyang makapangyarihan ang nagulo sa akin upang siya'y paglingkuran. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-ibig, hindi sa salita, kundi gagawin natin, mga minba. Hallelujah! Yan ang totoong pag-ibig. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. Paano maibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Amen. Nandyan yung kapatid mo. Love your neighbor as yourself. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamalapay na susmainmal.
Sapagkat ang ito, minamahal, tayo po ay dadako na po sa ating mga pangailangan, yung mga kahilingan, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po ay madalangin sa ating babay na Diyos. Hallelujah. Mapagpala namin ang o Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng madalas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Narito kami balapay noon. Hallelujah. Through the leading prayer of the beloved normal evangelist pastor. Well, this not Almeida, you're in time, prophet of God. Hallelujah. The Almeida family, balapay noon. Narito kami, balapay noon. Kapasalamat muli sa iyong mga salita na aming napakinggan, balapay noon. Nawa ito'y nagbigay sa amin ng aral, malapay doon. Paano ka namin iibigin, malapay na hindi ka naman namin nakikita, malapay doon. Hallelujah, patuloy kang mangusap sa amin, malapay noon. O Diyos, hallelujah. Dalangin namin, malapay, bagong lahat, kaya pa humihin ang kapatawaran sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, malapay noon. Sa pagkataong ito, malapay namin dalangin siyo, natigil sila, ang mga beloved children, ang aming beloved parents in the Lord, sa paunguna ni beloved Pitch, beloved Minister Jonas Gira, malapay noon. O Diyos, patuloy mo silang i-comfort sa kalang kalagayan, kalungkutan, na kalang naranasan, malapay noon. Patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah, pang sa ganun, malapay noon. Patuloy nilang mapangasiwan ang banalagawa ito, malapay noon. Upang sa ganun, marami pang kaluwa, mailapit siyong panan sa magitan ng ministry ito. Patuloy pagpalain ang banalagawa ito, laki mga tanda, mga himala, maging sa aming mga beloved brethren, lahat ng mga mantabay ng aming yung banalagawain sa mga sandaling ito, abutin mo sila yung pagpalang kamay, pagalingin mo kalang makaramdaman, lutasin mo kalang mga problema, mga nanlupaypay ng hihina, patagin mo panampalataya, bawat isa amin, malapay noon. Hallelujah, bigkisin mo kami dakilang pag-ibig, malapay noon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot panalangin sa mga pagkariang pangalan ni Jesus. Iyan na po ipatong may malang yung kanang kamay sa inyong ulong, kaliwang kamay sa parte ng katawan, sa point of contact, mga minamahal. Hallelujah, tayo po ay manalangin sa ating malapay noon. O kailangan maon Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang manalo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa pangot panalangin, ang beloved Pastor Lestal Almeida, the prophet of God, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng makaramdaman sa mga batiran. I command you right now, they must be in permanent sickness and diseases. They must be cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy. I command you, cast out, in the name of Jesus. Be healed, problem be solved in the name of Jesus. They must have doubt and believe, cast out from them. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Be healed, be blessed in Jesus' name. At bilang panampalataya, minamahal natin na pong babanggitin ng hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses. Kasama ang pagtalon, sabay-sabay po tayo, minamahal. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Purihin ang ating pinakamalapay ng sus. At dito po tayo nagtatapos. Mga lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagpaparangal, pagsamba. Nauko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamalapay na si Kristo. At mga God bless you po. We love in the Lord. That there is Jesus. Love you more.